this is an additional idea on how are you going to improve the interaction between your application, your web application, and then your user. So using the dialogue modals and Sweet Alert 2, which is one of the JavaScript library that we can use, pwede ninyong i-utilize so that magkaroon ng kunting animation, improvement doon sa mga messages, doon sa mga prompt, at mga confirmation dialogue na lalabas sa inyong web application. So in this video, ipapakita natin yung mga built-in dialogue, which is the alert, the prompt na pwede tayong mag-input, and then the confirmation if we are gusto nating siguraduhin yung gagawin ba ni client is talagang yun yung gusto niyang gawin. And then we can use also the dialogue, HTML dialogue, so that makapag-create tayo ng models. Although may mga mga CSS library like Bootstrap o kung ano pa man yung mga ginagamit ninyo na they already have created a template so that you can easily implement yung modals. But dito, gusto kong gamitin natin o kung gusto ninyo gamitin yung built-in using the dialogue element. And then yan, with using may mga available na forms. Ito na yung part na naghihingi tayo ng data from the user. And then of course, we can modify the backdrop. Itong nasa likod niya kung gaano ka-dark yung gusto nating i-apply sa ating model. And then dito naman sa Sweet Alert, these are the example na pwede nating ma-utilize when we are going to use o integrate the Sweet Alert JavaScript library sa ating web application. Of course, yan yung pinakasimple. We can also have yung icon. May mga available dyan. We can customize yung confirmation dialog na built-in. We can customize yan dito kung ano yung gusto natin. But of course, we can implement it using the models din naman kung gusto natin mag-create ng atin. And then of course, the toast. So ito yung mako-cover within this video. So before we proceed with the implementation of this concept, so konting background muna tayo about sa kanila. So in JavaScript, we have built-in dialogue boxes. Okay? So that we can provide, sabi dito, a simple way to interact with users directly using the browser. So we can utilize the dialogues by displaying a message, asking for the confirmation, or prompting or asking the user to input some data. So meron tayong tatlong built-in dialogues in JavaScript, which is pinakita ko kanina. We have the alert, the prompt, and then the confirm dialogue. Balik tayo doon sa una. So how are we going to implement this in actual? Lipat tayo with our ito. And then, so of course, we need to set up first our folder. So index.html. And then I need to create one JavaScript file, then name it as main.js. And then after that, set up the HTML by typing just HTML and select with the 5. And then next is, of course, we need to connect our HTML file and then our JavaScript file. So main.js. And then next, we can now double check if the connection is already established between our HTML and then the main.js. We can use the alert dialog and then put the message right, then
For example, the connection is already established. Ayan. And then, put the semicolon after the statement. And then we can now check if the alert method or the alert dialog is properly implemented. And then, of course, we can also check kung connected na ba yung ating HTML file and then the main.js. Once na-check natin yan, ay walang okay. So, wait lang sa kabilang. Ay tayo. So, sa kabilang monitor ko lumabas yung aking dinidemo. Ayan. So, since nilagay natin yung code natin dito, nilagay natin yung ating alert dialog outside the functions. So, automatic, once that our page is loaded, magti-take effect agad o babasahin ka agad itong alert dialog natin. Kaya nung niload natin yung page, ayan, so lumabas ka agad yung ating alert dialog. And then, mapapansin ninyo dito sa taas, so yung alert dialog pa yung ating page entirely is waiting for the interaction ng ating user. So, hindi tumitigil yung loading unless i-click natin ito. Okay? Balikan natin. Halimbawa, let's try to put H1 element here and then a welcome content. And then after that, double check ulit natin. Ayan. So, mapapansin ninyo na yung welcome o yung H1 is not yet visible in our body or in our browser. Maloload lang yung content once na click natin yung ating alert dialog. But for example, gusto ko lalabas lang yung aking alert dialog once I click a button. So, let's add here a button. Ayan. And then, a click me text content and then on click. In JavaScript, so if one line lang naman yung ating code, so we can just put the entire statement dito sa loob ng equal as value of our on-click event. And then, mapapansin ninyo may mali dito. Ayan. So, dahil nagkaroon ng problema dito, ang ating outer quote ay double quote. So, ine-expect niya na, nung makita niya itong second, sabi niya yan na yung close. But, meron pang kasunod na code. So, hindi niya na maintindihan. So, make it sure na kung ang outer quotation ninyo ay double quote sa labas, so, lahat ng nasa loob ay magiging single quote. Okay. Para hindi malito yung ating browser o yung ating editor kung nasaan yung ating closing na quotation. Yung mag-i-enclose doon sa string. So, we can use this. Kung isa lang naman yung line ng ating JavaScript code na i-execute. So, no need to create a function. Then, i-load natin. Wait lang. Hindi ko pa na tanggal yung sa aking JavaScript. Tanggalin natin. Ayan. Save. Balik tayo dun sa ating output. Then, i-load ko muna. Ayan. So, once I loaded,
hindi na lumabas yung ating alert dialog. Lalabas lang siya kapag kinlik natin yung button. But still, kung ayaw ninyo, may halimbawa, after the alert dialog, ay may mga susunod pang line of codes na i-implement. So, that is the time that we can utilize the function. So, show, halimbawa, message, ayan, and then let's create a function here in our main.js, which is the show message. Ayan. And then, paste our code. And then, for example, meron ditong additional codes. But for now, wala muna tayong ilagay, just discussing the alert dialog. So, same output, of course, ang ine-expect natin. And then, click, and then the dialog. Next, we have the prompt. Okay. Sabi dito, the function displays a dialog with a message and an input field where the user can provide yung hinihingi nating data sa kanya. Okay? And okay and cancel button is useful for getting input from the user. So, meron siyang okay and cancel button. So, implement natin yan. Let's create another function which is, for example, show prompt. And then next is, let's add another button here. Just copy paste na yung nauna. And then change yung method ay yung function na tinatawag niya, which is show prompt. Double check natin kung nag-i-exist nga ito dito. Ayun, ito siya. So next, palitan natin ng laman para ma-identify natin prompt dialog. And then once set up na siya dito sa HTML, let's proceed with our JavaScript. So let, for example, is user input as stated dito sa PowerPoint natin. Ayan. And then equals prompt. Ayan. So ito siya. And then sabi kanina, kapag minosover naman natin ito, so we can provide yung message. So sa loob niyan, halimbawa, hingin natin, please enter your age. Ayan. Then, double, comma at the end. And then let's check kung ano yung magiging effect. Click. So, yeah. So, sabi dito kanina, this is the message na nilagay natin. And then, by default, it has one text box where the user can provide yung hinihingi nating data. And then, we have heard the OK and then the cancel button. Then, once the user provided yung data na hinihingi natin, then click the OK. And then, yung provide ni user na data ay mapupunta as value ni variable natin na user input. And then another one, meron tayong second parameter, comma separated. We can also add this, but this is optional. Tignan natin ano yung magiging effect once we added the second parameter sa ating from dialog. Comma, and then for example, I put her ng 12. Okay. So, by default, the second parameter will be the default value of our input field kapag kinlik natin yung ating prompt dialog. Show. So, makikita ninyo dito by default meron na siyang value na 12. That is the purpose of the second parameter. But we can opt na hindi siya isama. We can just put the message and then blank na yung input field.
Balikan natin. Sabi ko kanina, kung ano yung ilalagay mo dito na value, okay, yun yung magiging value ng variable na nandito sa kaliwa na dineclare natin with the prompt. So, ibig sabihin, after that, we can now check yung we can now add additional logics to our program based doon sa input ni user. So, once pwede na natin ngayon i-check, halimbawa, if user input is, since we are asking for the age, so we can now check if the user input is greater than or equal to 18, and then we can add the logic check na pwede natin i-apply based on the requirements given to us. So, for example, if the user input is greater than 18, we can combine this with the alert. Okay? So, we can apply the alert dialog here, then lagay natin dito, as usual, you are eligible to vote. Yeah. So, kapag chinek natin yan, let's proceed to our output. And then yan, prompt dialog, input tayo dito ng, for example, 18. And then click the OK. So, after the prompt dialog, lumabas yung message na you are eligible to vote. What if in-input natin 18 and then we click the cancel button. So, walang follow-up na mangyayari doon sa ating, kukonsider na empty yung ating user input since we click the cancel button. What if we input 12 and then click the OK button? So, wala pa rin lalabas since we provided 12 as a value of user input, which is 12 is not greater than or equal to 18. That makes our condition false. So, hindi niya babasahin si line number 9. Next, for example, next is we have the prompt dialog. No. I'm already done with. Okay, so we have the confirm dialog. So ito naman is also we have the OK and the cancel button. But the purpose of this is just asking for a confirmation. Minsan kasi, for example, unconsciously, na-click ni user yung delete button and then walang kahit na anong prompt na lumabas, then nagulat na lang siya, wala na yung record doon sa aking data. Diba? So, yung mga critical functions within our web application is commonly nilalagyan ng confirmation dialogues. So, how are we going to apply the confirm dialog? So, madali lang din siya. Almost similar concept with with the prompt dialog na wala lang yung input field. So, let's try dito. So, for example, let's add another button and then siya ay si delete button. And then we can add another function, for example, delete confirmation. And then dito sa ating JavaScript file, we can implement the function. So, delete confirmation. And then, ayan. Tapos, dito, let, halimbawa is
delete record equals confirm. Ayan. And then, inside the confirm is yung message natin na gustong itanong kay user. Are you sure you want to delete this record? Ayan. And then, check natin yung ating output. So, once nakinlik niya, may lalabas na, are you sure you want to delete this record? Kapag kinumpare natin dito kay prompt dialog, pwede din naman natin ilagay, are you sure you want to delete this record? And then mag-input siya. But dito kay confirm dialog, ito lang, nawala yung input field. Okay, yan yung pagkakaiba nilang dalawa. So, delete and then okay, delete and then cancel. So, after that, since nakita natin si confirm, pupunta yung magiging response ni user kay delete required na variable. So, we can add additional logic. So, for example, yan, we can now check if nag-okay if kinlik ni user yung okay button, then what will happen next, di ba? So for example, nandito na yung code for data for deleting record. Ayan. So after na ma-delete, so we can now provide another message kay user na sabihin natin record deleted. Ayan. Record successfully deleted. Yung mga ganong message na nakikita natin. So, check natin kung lalabas yan. Delete. Okay. So, lumabas yung record deleted. Kapag in-okay natin, delete, cancel. So, walang mangyayari since kapag okay yung kinlik ni user, ibig sabihin, ang value ni delete record ay true. Kapag cancel ang pinindot niyang button, siya ay false. Okay? So, we can now add dito sa else natin. So, kapag kinancel niya, ano naman yung lalabas? Pwede tayong mag-add ulit ng another decision. Tapos dito, ilagay natin for example, anong pwede nating i-message kapag pinindot niya yung cancel. Pwede nating sabihin, okay. Yan. Of course, sa actual web app is wala namang ganyang message. And then delete, cancel, lumabas yung okay. Delete, okay, lumabas yung record deleted. That is the purpose nung built-in dialogues. So, after the built-in dialogue, ang next naman ay mga modals. So, as you can see dito, ginagamit natin ang modals like parang same lang din ng built-in dialogues to display information, to capture user input, di ba? And then to confirm action without leaving the current page. So ito yung mga additional elements na nakatago and then sinushow lang natin sila o nagpa-pop up lang sila based kung kailan natin sila kailangan. Compared to the built-in dialogue, si modals ay mas pwede natin siyang i-customize o i-modify based doon sa mga requirements na kailangan nating gawin. So, enumerated here are the purpose of models. So, we can use it by giving alerts to the user. Yan, pwede yan. And then, kung gusto nating mag-collect ng input from the user,
confirmation, and then of course just to content a display or just to display a content or any information. So yan yung gamit ng isang modal. So madaming ways sa HTML and JavaScript so that we can create our own implementation ng models. If you are using CSS libraries o library like Bootstrap, so meron doon na component si Bootstrap na magkakaroon tayo ng sariling modal. But since HTML5 provided an element o built-in element sa ating HTML na pwede natin gamitin so that we can create or we can easily create a model. So, yun yung i-discuss ko sa inyo. Yan yung tinatawag nating tag na dialog. So, sabi dito, dialog element in HTML is a native way to create modal dialogs. So, nung lumabas si dialog element, mas mabilis na. Hindi na natin kailangan gumamit ng div and then more additional JavaScript code just to create a model. Dahil may native way na to create, so mas maganda kung ito yung gamitin natin. But make it sure lang na when you are going to use the dialog, since part siya ng HTML5 specification as stated here, kailangan ninyong i-check. Baka yung mga target user ninyo ay gumagamit o gagamit ng mga versions na hindi siya applicable. So, in that part, you can use yung mga pwede nating maging polyfill or fallback mechanism na what if hindi supported si dialog, then we can use this we can trigger this kind of dialog implementation doon sa ating web application. So ganito lang natin kung paano natin gamitin si dialog, just like any normal HTML element. So we have here the opening tag and then the closing tag, and then in the middle of that opening and closing tag, it of course yung mga element na ilalagay natin sa loob ng dialog container. Tignan natin. So, continue natin yung modification with our previous code. And then dito, magdadagdag tayo ng dialog element. Dialog, ayan. So, dialog. Ayan, so opening and closing tag. And then, inside the opening and closing tag ay yung content ng ating dialog element. So, gayahan natin ito. So, we have H2, your dialog title. And then, we have the P, for example, is yung inyong dialog content. So, we can just put lorem dito sa ating code. And then, next, so, opening and then yung ating closing tag para makita, ayan. And then, lagay tayo ng isang button which is yung magiging close button natin. So, yan yung i-click so that ma-hide yung ating button. So, for now, hindi ko muna siya lalagyan ng kahit na anong JavaScript code, just sa pure HTML, just to show you kung ano yung magiging itsura nito sa ating sa ating output. So, na-add ko na siya, but kapag na-reload ko siya, hindi ko siya makikita. Kasi by default, naka-hidden o naka-hide si dialog, si HTML dialog. But when
we try to inspect yung ating yung ating web page, makikita natin na the dialog element is already exists doon sa ating DOM. Okay, nandito na siya. But dahil yung kanyang default behavior by default is naka-hide, so kailangan muna natin siyang i-trigger using JavaScript para ma-show natin siya. Okay? But we can also override yung default behavior niya na naka-hide by putting yung open attribute. Ibig sabihin ng open attribute, so by default, kapag ginawa niya ito, naka-show na siya. So check natin, reload natin, ito na siya. Di ba? Ito yung ating dialog element. But of course, that is not the expected. Hindi yan yung ine-expect natin na behavior ng isang dialog element. Ang gusto nating ma-achieve is nasa front siya ng lahat ng web content and then meron siyang, ano to, meron siyang naka-blur, okay, na background. So, paano natin yan ma-achieve? Kapag dinagdagan natin yan, so for example dito, nag-add ako dito ng button and then nilagay ko for example is privacy policy. Ayan. Check natin yung code, reload. Ito yung privacy policy. Kapag kinik ko yan, si privacy policy na button, instead na mag-proceed ako sa ibang page to show the content of privacy policy, we can now use the dialog, the HTML dialog to show the content of the privacy policy by just adding the on-click event to the button. And then, of course, we need to put an ID dito sa ating dialog element. And then, for example, is dialog privacy policy. And then, dito sa ating on-click, same with my discussion sa built-in dialog, we can directly put a JavaScript code dito if it is just a one-line code, no? But kung more than one na, so it is not tradable na and then not recommended. But since isang line lang yung kailangan natin so that ma-show natin ito, si dialog as modal, dito na natin ilagay. So on click, get element by ID, and then of course single quote yung gagamitin natin dito dahil nag-double quote tayo sa labas. And then tawagin lang natin yung ID ng dialog na gusto nating i-display and then lagyan natin ng show modal. Ayan. So yung show modal method natin dito, yan yung key para ma-display natin yung ating dialog element na nasa front ng lahat ng web content. That is included in the presentation. Ito. So the show modal, kung gusto natin siyang i-show as a pop-up or as a message box like, and then close kung gusto na natin siyang of course i-hide. So check natin ulit. We have the on-click event and then we put the show modal method and then ito yung ating gustong i-display once nakinlik si privacy policy. So I load the output and then click, ito na yung ating modal. Kung mapapansin ninyo, nasa front siya ng lahat ng web content. Diba? Sa front siya, nasa likod niya yung other content ng ating web page. Ayan. But we can customize, of course, the height, the width, and the other properties just like other elements ng ating HTML dialog. Kapag kinlik natin yung close button, so
papaganahin lang natin itong line of codes na 'to. Just customize o change kung ano yung ID nung dialog. So, modify natin. Dito sa close button ko, maglalagay ako dito ng on click, ayan. And then document that get element by ID, and then yung dialog, yung ID ng dialog na gusto kong i-close, dot close. Ayan. So, kapag na-load natin yung ating page, privacy policy, close. So, mag-hide, show, and then close. Di ba? Ganun lang kadali. And then, ang kailangan lang nating bigyan ng pansin is o bigyan ng time ay yung pagdi-design of course ng ating dialog. So, subukan natin. So, for example, modify lang natin yung height and width ng dialog so that makita ninyo yung likod. So, add tayo dito ng, anong i-add? Mag-add ako ng style.css. Ayan. And then, for example, balik na natin. Ito. So, gusto ko ito specifically itong dialog na to. So, gagamitin ko yung ID niya. And then, hashtag. Bibigyan ko siya ng, ano to? Bibigyan ko siya ng properties o ng style. So, for example, ang width niya lang dapat ay 500 pixel. And then, ang height niya ay 500 pixel. Dapat siya ay walang border. So, ilalagay ko dito. Is it none? So, let's say not. Ayan. And then, of course, kailangan kong i-connect yung aking HTML, link, CSS, and then style.css. Reload natin. Privacy policy. Ayan. Hindi yata nag-take effect yung height and width na nilagay. Check ko lang. I have the height. I have maybe the width. Ganun talaga siya. Okay. Kita ito. Reset. Ayan. Naka-zoom pala yung aking naka-zoom pala yung aking output. Kaya sobrang laki. So, mapapansin ninyo ito, no? So, ito na yung output, 500 pixel. Kumano. Check natin. Gawin natin 200. Just to double check kung gumagana yung CSS. Ayan. So, gumagana naman yung ating CSS. And then, mapapansin ninyo, ito yung backdrop. Yung naka-opacity yan na black. But we can also modify that using this part. So, halos lahat naman ng property pwede nating i-modify. Depende dun sa ating preference. Ang gusto kong i-highlight ay ito. So, we can modify the backdrop. So, pwede natin siyang gawin na sobrang dark o pwede naman na hindi na siya makita. Dito, ang ginamit niya is background color and then RGBA. Ang CR natin ay black. Tapos ang kanyang alpha, ito yung nagko-control ng opacity. But I will change the implementation dito sa part ko. So, dialog, ang gagamitin ko. Ibig sabihin, lahat ng dialog element ko na i-connect ko dito sa style.css ay magkakaroon ng ganitong style sa kanilang backdrop. Okay? Yan. Tapos, for example, ang background color niya ay black. And then, yung opacity. Yung opacity, yung same lang din naman doon sa RGBA. Yung A doon na yung opacity, yung kinokontrol. So, yung opacity, for example, ay 0.8. Ayan. Kapag chinek natin yan, ay load. Ayan. So, mapapansin ninyo, mas dark na yung, mas dark na yung
aking backed up. So, mas mataas, for example, 1 is automatic solid color na ito. Black na yan. Kapag ni-highload ko yan, so black na black, hindi ko na makita yung mga content sa likod. So, siguro mga 0.6, ano, highload natin. And then, ayan, di ba? So, pwede ninyong i-adjust, depende dun sa inyong preference. Then after that, so may imagine nyo na ano yung mga pwede kong i-style dito, di ba? Pwede mong gayahin yung mga nakikita mo na message box and then i-style mo lang sa CSS ng iyong project. Next is, paano ninyo gagamitin ngayon si form naman to handle inputs coming from the user. Ayan. So mapapansin ninyo dito, still meron tayong dialogue, but inside the dialogue, gumamit na tayo ng form natin. Okay, may form element tayo, and then of course maglalagay na tayo ng mga text box o kung ano-ano pa. For example, close ko yan, and then mag-add tayo dito ng after that ay mag-add tayo ng for example button, and then registration. Okay? So, kapag kilik niyo yung registration, magdi-display tayo ng simple registration form. So, sa isang HTML, sa isang web page natin, pwede tayong madaming ilagay na dialog element. Ang kailangan lang natin ay lagyan sila ng ID so that mabigyan natin sila ng specific identification. So, dialog, for example, ay registration. And then, next, inside the dialog ay yung form. Ayan. Lagyan ko na din yung aking form ng ID na form registration. And then next, inside this ID, anong form ay maglalagay ako ng elements na kailangan ko sa aking registration. Of course, kailangan ko ng label para sa ating, for example, is full name. And then, kailangan natin ng text box, input text, para doon sa kanyang magiging full name. So, for example, lagyan natin siya ng name na full name, and then ID na txt full name. Next, lagyan natin siya ng label, another label, para sa user name. Kadikit lang username. And then, of course, kailangan din natin ng text box for this. Palitan na lang natin ng name na username, and then txt username. Yung mga ID nila, ilalagay natin dito sa form ng ating label. Ayan. Next, kailangan natin ng password. Password natin, ayan, modify lang natin. So, kailangan natin yung ID ay txt password. Paste natin, and then paste. Palitan natin yung label, password, and then ang name niya ay password. And then, at copy natin for the confirm password. So, modify na lang natin. Alt lang, tapos i-click ninyo yung mga location na gusto ninyo sabay na i-modify. Pwede yan. And then,
confirm password. Palitan natin ito, gawin natin confirm password. So, ngayon, meron na tayo, check natin. Wala pang mangyayari dahil hindi ko pa nilalagyan ng code itong aking registration button. But for now, lagyan muna natin ng open attribute just to check kung ano na yung status ng ating dialog. So ito na yung dialog natin. Naka one line, but of course, pwede nating lagyan yan ng lagyan natin ng CSS para ma one line natin. But for now, gamitin ko muna si BRN para ma-next slide ko lang sila. And then BR. And then after that, kailangan natin ng button. So button natin. And then submit registration. Ayan. And then ang type niya ay submit. Okay. We can also add a cancel button dito to close yung ating registration. And then lagay lang natin na type button siya. So, check natin yung code natin. Meron na tayo nito. So, next nating gagawin is kapag kinlik itong registration, magdi-display as modal itong ating form na ito. So, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa registration button and then lagyan natin ng on-click event. And then, gayahin lang natin yung code natin before, document.getElement by ID. And then kung ano yung ID ng dialog na gusto natin display. In this case, we have the dialog registration. And then I forgot na dapat ay single quote na itong nasa loob. And then dot show. Pwede na nating tanggalin itong open. Save. I load. And then click the registration. We have now the modal na may input forms. The next, first unahin natin si cancel dahil siya yung pinakamabilis i-implement. Kapag kinlik si cancel is mag-hide yung modal. Ano yung code natin for that? Yung dot close. So lagyan lang natin siya ng on click, di ba? Document dot get element by ID. And then yung ID ng modal na gusto nating i-close. In this case is si dialog registration is and then dot close. I-load natin registration, cancel. Diba? So, meron na tayo nito. Ang next nating pagganahin is the submit registration. So, kailangan na natin ngayon ng function for the submit registration kasi madaming logic na kailangan natin i-consider. First is, lagyan natin ng on-click event and then function na submit registration. Ayan. Copy natin. And then lipat tayo sa JavaScript. Minimize muna natin yung mga previous codes natin. Then focus tayo dito sa bagong function. Function. And then paste ko na yung pangalan. Ito yung kinopy-paste ko dito. And then next is, of course, curly bracket. Testing natin. Code tayo. Ayan. I load. Submit. Registration. Submit. So mapapansin natin nag-take effect yung submit natin. But hindi yun yung gusto natin.
So tulad ng sinasabi ko, we can override the default behavior ng mga elements o ng mga methods by using yung event as a parameter tapos lagyan din natin to ng event. And then inside this, lagyan natin ng event prevent default. Ayan. So dito sa part na to, yung default value o default behavior niya na kapag naka-submit button, automatic isasubmit yung buong form at mag-reload yung buong page. Kapag nilagyan natin ng event prevent default, ay ng prevent default, automatic mababago na yung behavior na yan. So hindi nagagana yung behavior na yan. Then we can now proceed with the other logics na gusto nating i-implement. Reload ko lang, click ko sa registration, submit. So hindi na siya nag-submit by default. So ang next natin ngayon is dapat hindi niya pwedeng i-submit unless may laman itong mga ito. So yung mga field na gusto nating maging required doon sa ating form, pwede nating lagyan ng attribute na required. So meaning, kailangan lagyan ni user ng value yan before siya makapag-submit. But of course, if you are well versed sa HT as a web development, there is a possibility na kaya mong override o i-false yung mga attribute na yan. So, it is always best na aside from putting yung mga default attributes na ito, sa side natin, either dito sa JavaScript code natin at sa server side natin, sa backend, ay chine-check pa din natin kung talagang na-provide ni user yung mga data na kailangan natin. For sure security lang at safe din yung ating application sa possible na mga discrepancies doon sa mga ini-input ni user. So balik tayo, just yun ay short commercial lang. Balik tayo dito, submit registration. Ayan. Click natin, reload. Check natin, submit. Hindi siya reload noon. Ay, mali pala. Hindi naman gumana yung gusto ko. Okay. So, na-surprise din ng... Okay, wait lang. I-off ko muna ito. Ayan. Mali. Reload natin. Ayan. Submit. Oo. Yan. Na-late lang pala siya. Late lang yung kanyang paglabas. But wait lang. Confirm ko lang. Baka hanging lang siya. Reload. Yan. Submit registration. Okay. So, kapag kapag pin-event natin yung default behavior ng form, pati yung kanyang default behavior sa checking ng required elements ay nag-turn off din. So, meaning, kapag ganito yung ginawa natin, hindi ko to na-check sa mga ginagawa ko. Kapag ganito yung ginawa natin, kailangan nating i-validate sa JavaScript code natin kung yung mga required fields ba ay nabigyan ng laman. So, we can do that now. I load registration and then click OK. So, dahil hindi gumana yung required attribute,
iche-check natin ngayon sa ating JavaScript code kung may laman ba yung bawat element na nilagyan natin ng required. Okay? So, dito tayo muna. Unahin natin yan. Dahil hindi gumana yung ine-expect ko. So, una, kunin natin itong mga ito, yung mga ID nila. Ayan. So, pwede tayong mag-declare dito const and then full name equals document dot get element by ID and then copy natin ito txt full name. Yan. And then declare ulit tayo ng bago for the username. Document that get element by ID. And then next natin ay txt username. And then next const password equals document that get element by ID. Ayan. And then ilagay natin yung txt password. Ayan. And then next, const confirm password equals document that get element by ID. And then copy paste ko ulit yung sa txt confirm password. Bakit ko ginanito? So, nilagay ko sa variable yung bawat element so that later on dito sa mga code ko, no need ko na natawagin ito ng paulit-ulit. So, kung kailangan kong i-access si txt full name, ang tatawagin ko na lang ay si variable full name. Dahil siya na yung nagre-represent kay element na txt full name. So, ngayon, pwede ko nang i-check kung si full name ba that value ay empty. Ayan. So, kapag empty siya, for example, nag-submit ako tapos empty si full name, pwede ko na ngayong gamitin yung mga dialogues o yung mga built-in dialogues. Pwede natin i-implement dito. Lagyan natin alert, provide all the needed all the needed data. Ayan. Check natin yung code natin. Reload natin. And then click submit. Okay. So, lalabas yung dialog dahil empty o wala tayong nilagay kay full name. Kapag nilagyan natin siya, of course, walang lalabas na dialog since hindi siya empty. So, we can create different if dito to check yung bawat isa. Ayan. Pakita natin muna. For example, i-type ko isa-isa. Username dot value equals empty. Ayan. Tapos, copy-paste ko yan. Di pala yan. For checking ng username. I-check ko din. For example, yan. Username, password naman. Si password.value equals empty. And then, copy-paste ulit ito. And then, confirm password. Reload ko. And then, check natin. Kapag click ko si submit, tignan ninyo yung mangyayari. So, dahil empty si full name, lalabas ito. Okay? Okay ko, lumabas ulit ito. Dahil, tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy lang. Yan, tuloy-tuloy. Dahil lahat sila ay empty.
So, pwede natin yan tingnan ganito. Baguhin natin yung message. Full name is required. Ayan. Copy paste natin. Paste natin dito. Username is required din. Tanggalin natin, paste natin dito. Password is required. And then, tanggalin natin ulit yan. Palitan natin na confirm password is required. Ayan. So, tignan ninyo ha. I load. And then, i-empty natin sila lahat. And then, i-observe natin yung alert dialog natin. Submit full name is required dahil empty si full name. Username is required dahil empty si username. Password is required dahil empty si password. And then confirm password is required dahil empty si confirm password. Kapag nilagyan natin ng laman yung dalawa, full name and password, so expect natin na ang lalabas lang ay si username at si confirm password. Username is required and then confirm password is required. Kapag nilagyan na natin ng laman ito, submit. So see, confirm na lang daw yung empty. But kung titignan ninyo, annoying sa side ng user yung ganon. Pwede natin ito ngayong pagsamahin, itong madaming if natin, by changing yung ating dialogues, ay yung ating condition dito sa full name. So pagsasamahin natin na kapag isa sa kanila ay walang value, so pwede na tayong mag-provide ng isang specific message to inform the user na walang value yung isa sa mga field na required. So ang gagamitin natin dyan dahil isa sa kanila, ang gagamitin nating logical operator ay si OR. And then, lipat lang natin yung mga yan, paste natin dito. Yan. And then paste natin dito. Ayan. And then paste natin. Copy. Paste natin dito. So ito yung magiging condition natin. So kapag isa sa mga to ay walang laman, so papasok siya dito. Pwede na natin itong tanggalin ngayon. And then, palitan natin yung ating message ng applicable sa lahat. So provide all the required information. Ayan. So kapag isa sa kanila, check natin. So at least once lang lalabas yung ating message. Login. Ayan yung sasabihin. Kapag nilagyan natin ito ng laman, yung isa ay hindi, sasabihin niya. So that si user ay mapipilitan to check all the field na kailangan niyang lagyan ng laman. And then after that, so what if, di ba, lumabas ito, and then may additional codes ka pa dito. Yan. There is instances sa code natin na once na na-trigger niya itong message na to o na meet niya yung isang specific condition, dapat wag nang tumuloy, di ba? Wag nang tumuloy yung transaction. It's like something, halimbawa, o online bank transaction ka and then sa middle ng iyong transaction ay may na-encounter kang mistake o bug o something na dapat ay hindi na mag-continue yung transaction. So doon yung part na dapat terminated na lahat ng mga susunod na code execution. And then babalik na o magbibigay na ng message kay user. So dito sa part na to, if isa sa mga
value, isa sa mga field ay hindi nabigyan ng value ni user, so mag-e-end na dapat dito yung code ng execution. Kung nandito sa baba yung code mo for saving, dapat hindi na siya magsi-save. Ang pwede nating gamitin dyan, for example, lagay natin dito. Lagyan natin ng alert message. Ayan. And then lagay natin dito, successfully registered. Ayan. So halimbawa, ito yung code natin sa baba. And then dito sa taas, nahuli natin na hindi siya nag-provide ng isa sa mga required value. Kapag kinlik natin yan, reload tayo. For example, required ang username but hindi siya naglagay. Lalabas yung message, yes, provide all the required information but tutuloy yung execution ng code and then isi-save niya pa din yung data which is not the intended behavior na dapat nagawin no application. In that case, we can use the keyword na return. Ibig sabihin, kapag pumasok siya dito, and then nabasa niya ito na yung end ng execution sa function na ito. Magbabalik na siya ng kahit na anong data. In this case, ay wala siyang ibabalik na data. Ang purpose niya lang is to terminate the execution ng function. Kapag chinek natin yan, reload natin, lagay, huwag natin lagyan ng username, submit, and then, ayun. So, ibig sabihin, hindi na siya tutuloy dito. You can put the return keyword sa kahit saang part ng iyong program na gusto mong doon na mag-end yung execution. Okay? Ang keyword natin is si return. And then, for example, na-provide niya lahat. But, yung kanyang password ay hindi na-meet yung standard o yung policy na gusto nating i-implement sa application. Ano yung next natin? So, after ma-ensure na lahat ay na-provide niya na, pwede na natin ngayon gawin yung individual validation. Pwede nating i-check kung yung password ba .value.length, yung length ng kanyang in-input ay for example ay greater than or ay less than 8. Kapag less than 8, automatic maglalabas ulit tayo ng alert, di ba? Ang ilalagay natin ay, anong ilalagay natin dito? Password must be at least 8 characters. Yes, for example. Ayan. And then, automatic, dahil invalid yung kanyang password, lalagyan natin ng code termination na return. Okay. Ita-terminate natin yung execution ng function. Magbalik na siya ng kahit na ano data. Reload natin. Ayan. And then, input. Halimbawa, 1, 2, 6, 7. Tapos, ganyan. And then, submit natin. So, lahat ng data is provided, hindi lumabas ito. But, nahuli niya na yung value ng password ay less than 8. So, automatic, nilabas niya ito. But, kailangan pala natin palitan. So, kung at least 8, less than or equal dapat yung ating password. And then next, kailangan nyo namang i-check ngayon kung 8 characters yung value ng password. So, you need to validate now if yung confirmed password ba at password is equal.
So we can now add ulit. Okay. Condition dito and then i-check natin ngayon kung not equal sila, then kailangan nating i-await si user. Confirm value that length is yan na pala. Tapos, ayan. And then, copy natin yan. Paste natin dito. So, sabihin natin, password ayan. So, kapag nahuli niya, although greater than or equal to 8 yung length ng characters but hindi naman equal yung value ng password at confirm password. So, automatically, kailangan i-alert niya ulit si user. So, lagay tayo dyan. And then, 1, 2, 3. And then, lagay tayo dyan. And then, view. Check natin. Bakit naging password value less than 1 equal to 8. 8, 7, 8. Okay. Check ko baka hindi ko na-load. Load. Kapag hindi pa rin, check natin ngayon. 8. And then, submit. Oh, check natin kung anong mali. So, i-debug natin. Kailangan kong i-console ngayon .log kung ano yung value ng password. Just to check ano. So, kasama naman ito sa part na checking and then length. Value muna. Ayan. And then in another console.log, yan. Check ko yung length. Tapos value that length. Baka mali yung paggamit ko ng length na property. Just check. And then I load F12 console submit lagay 4, 5, 6, 7, 8 and then confirm. Lumalabas yung so tama naman lahat. I have 8 and then 8 but nabubulag ba ako? Nabubulag. Less than. Okay. Sabi ko na. So, mali yung aking condition kasi in-equal ko siya. Equal nga siya sa 8 kaya nag-try siya. Mali. It's supposedly less than lang. Yan lang yung condition. At least nakita niyo kung paano mag-debug. Yan. Tapos 1, 8. Ayun. So, mali lang yung aking condition. Tinama ko kanina pero mali pa din. Mali yung pagkakatama. O, di ba magulo? Password not touch. Di ba lumabas na siya? So, 8 characters na yung password but upon further checking, mali na naman yung nilagay ni user sa confirm password. Kailangan ninyong ilagay din yan. Sabi nga, huwag magtitiwala sa user. Dahil there's possibility na mali yung mga nilalagay ni user. So, kailangan natin silang tulungan to check, to validate yung kanilang ini-input. Then, after that, so for example, lahat tayo okay na. Tanggalin ko na yung console. Na-debug naman na siya. And then, isi-save na natin siya.
So later on, bibigyan natin yan ng code for saving. So kapag okay na, lagay natin dito. Check natin. Halimbawa, same as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Submit registration. Ayun, successfully registered. So kapag successfully registered na siya, of course, pagka-click mo ng okay, dapat mag-close na din itong iyong dialog, iyong modal. Paano mo gagawin yan? So after ng message, of course, is maglalagay ka ng iko-close mo lang siya. Katulad ng ginawa mo, document that get element by ID, and then yung name nung, yung ID nung element na yon. So we have here the, ano nga yung ID niya? Ito. So dialog registration, and then paste, yan, dot close. Diba? O close. Close na close. Closes. Yan. And then, save natin. Reload. Ayan. Registration. Lagay ng username, full name, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Submit. Successfully registered. Okay, di ba? Pag-click ng okay, close na din yung model natin. And then, that's it. So, we already implemented yung submission ng forms using the dialog o by utilizing the dialog elements. Ito na yung mga code, but yun na din naman yung in-implement natin. Ito yun. So, after dun sa mga above logic na code, sa pinakadulo, kung kailan mo siya gustong i-close, i-add mo lang ito. Yan. We already implemented yung submission ng forms using the dialog o by utilizing the dialog elements. Ito na yung mga code, but yun na din naman yung in-implement natin. Ito yun. So, after dun sa mga above logic na code, sa pinakadulo, kung kailan mo siya gustong i-close, i-add mo lang ito. Yan.